Well, mga kapupong anim na kapatid ni Rene Bobet, Claire Baterbonia ang makatatanggap ng scholarship mula sa Ateneo de Davao University, isang anunsyong nagbigay ng pag-asa sa pamilya ng batang basketball standout na matagal nang nangangarap na matulungan ang kanyang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Inihayag ang suportang ito sa isang pagtitipon na dinaluhan ng mga kaibigan, guro, atleta at mga taong malapit sa pamilya Baterbonia. Para sa marami, ang desisyong ito ng universidad ay hindi lamang pagkilala sa husay ni Bobet bilang atleta, kundi pagpapatuloy rin ng mga pangarap na kanyang iniwan para sa kanyang mga kapatid. Si Bobet ay kilalang manlalaro mula sa Agusan del Sur na naging isa sa pinakamahuhusay na batang basketball player sa bansa. Sa murang edad, nakilala siya dahil sa kanyang talento sa loob ng court at sa kanyang dedikasyon sa bawat kompetisyong kanyang sinalihan. Ngunit higit sa mga medalya at tropeyo, mas nakilala siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang anak at kapatid na laging inuuna ang kanyang pamilya. Lumaki siya sa tahanang pinaghirapan ng kanyang mga magulang na sina Rovelyn at Rene Baterbonia na nagtatrabaho upang masuportahan ang kanilang 7 anak. Ayon sa mga coach at kaibigan ni Bobet, madalas niyang sinabi na nais niyang gamitin ang kanyang talento upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Sa tuwing may natatanggap siyang insentibo o tulong mula sa mga torneo, malaking bahagi nito ang napupunta sa kanilang tahanan. Bago makilala sa basketball, football ang isa sa kanyang mga kinagigiliwang sport. Ngunit nang mapansin ang kanyang potensyal sa basketball, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-unlad. Hindi nagtagal ay naging mahalagang bahagi siya ng Davao Region Team na gumawa ng kasaysayan sa palarong pambansa. Sa isa sa pinakamalalaking tagumpay ng rehiyon, tumulong si Bobet upang maiuwi ang unang kampyonato ng Davao Region sa Secondary Boys Basketball Division. Dahil sa kanyang ipinakitang husay, kinilala rin siya bilang Most Valuable Player ng torneo. Nagpatuloy ang kanyang tagumpay nang maging bahagi siya ng grupong nagrepresenta sa Pilipinas sa isang international schools competition sa Brunei. Muli silang nagwagi at nagbigay ng karangalan sa bansa. Sa mga sumunod na taon, lalo pang lumawak ang kanyang pangalan sa sports community. Maraming coach at recruiter ang nakakita ng malaking potensyal sa kanya. Isa sa pinakamahalagang oportunidad na dumating ay ang scholarship offer mula sa Ateneo de Manila University bilang student athlete. Para kay Bobet, ang scholarship ay higit pa sa pagkakataong makapag-aral. Nakita niya ito bilang daan upang mas matulungan ang kanyang pamilya at masuportahan ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Ayon kay Coach Jess Linus Evangelio ng Ateneo de Davao University, malinaw ang layunin ni Bobet. Nais niyang magtagumpay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong pamilya. Sa mga oras na nagsisimula pa lamang ang bagong yugto ng kanyang buhay bilang student athlete, dumating ang isang pangyayaring nagdulot ng matinding lungkot sa sports community. Ang balita ay mabilis na kumalat at nagbunsod ng mga mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang sektor. Maraming guro, atleta, alumni at supporters ang dumating sa mga pagtitipon upang magbigay galang at alalahanin ang kanyang naging ambag. Inilarawan siya ng marami bilang mapagkumbaba, masipag at may malasakit sa kapwa. Sa isang mensahe, sinabi ni Father Karel San Juan, Pangulo ng Ateneo de Davao University, na si Bobet ay isang gentle giant, isang kabataang nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao sa pamamagitan ng kanyang karakter at dedikasyon. Ngayon sa pamamagitan ng scholarship na ipinagkaloob sa kanyang 6 na kapatid, nagpapatuloy ang isa sa pinakamahalagang pangarap ni Bobet. Bagamat wala na siya upang personal na makita ito, nananatiling buhay ang kanyang alaala sa bawat oportunidad na mabubuksan para sa kanyang pamilya. Para sa maraming Pilipino, ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa basketball. Isa itong kwento ng sakripisyo, pagmamahal sa pamilya, at isang kabataang nangarap na may angat ang buhay ng mga taong pinakamahalaga sa kanya. Bakit hanggang ngayon, mga kapupong, ay wala pang detalyadong paliwanag mula sa mga opisyal ng Ateneo basketball program tungkol sa eksaktong mga pangyayari noong araw ng insidente? Ano ang mga naganap bago at sa mismong oras ng team building activity sa Aurora? At isa pang tanong na patuloy na lumalabas sa social media. Ano ang magiging direksyon ng programa kung sakaling magpasya si Coach Tab Baldwin na umalis ng Pilipinas sa hinaharap? Ito ang ilan sa mga tanong na patuloy na pinag-uusapan kasunod ng malungkot na pangyayaring kinasangkutan ni Rene Baterbonia at Divine Adili noong Hunyo 8 sa Dipaculao, Aurora. Ayon sa paunang ulat ng mga autoridad, bahagi ng isang team building activity ang mga miyembro ng koponan nang mapunta ang ilang kalahok sa mas malalim na bahagi ng dagat dahil sa malalakas na agos ng tubig.
Agad na nagsagawa ng mga operasyon para sa pagsagip ang mga responder at iba pang tumulong sa lugar. Gayunman, hindi na nakabalik pa ang dalawang atleta sa kanilang mga pamilya at mga kasamahan. Dahil sa pangyayari, muling nabigyang pansin ang matagal ng pre-season training program ng Ateneo basketball team sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Sa social media, maraming dating manlalaro at netizen ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan at pananaw tungkol sa mga training activities ng koponan. Isa sa mga muling kumalat online ay ang mga lumang interview ng dating manlalarong si Mike Nieto. Ikinuwento niya ang isang linggong training camp na may kasamang paglangoy, pisikal na pagsasanay at iba pang aktibidad na layuning palakasin ang samahan ng grupo. Naalala rin niya ang isang dating pagkakataon kung saan may kalahok na kinailangang tulungan matapos makaranas ng problema sa tubig. Nagbahagi rin sina Sean Ildefonso at Anton Asistio ng kanilang mga alaala tungkol sa programa. Ayon sa kanila, nakatuon ang mga gawain sa paghubog ng disiplina, teamwork at mental toughness ng mga manlalaro. Kabilang dito ang maagang paggising at iba't ibang outdoor activities malapit sa baybayin. Sa mga oras na lumalawak ang usapan sa publiko, marami ang nagtatanong tungkol sa mga safety protocol na ginagamit sa mga ganitong aktibidad. May ilan ding nananawagan ng masusing pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan ng mga student-athlete. Nanawagan naman ang mga autoridad na hintayin muna ang resulta ng opisyal na investigasyon bago gumawa ng anumang konklusyon. Ayon sa kanila, mahalagang mabuo muna ang kabuuang larawan ng pangyayari. Si Rene Baterbonia ay isang batang talento mula sa Davao na naghahanda sana para sa kanyang unang season sa Ateneo. Bago siya sumali sa Blue Eagles, naging bahagi siya ng koponang nagwagi ng gintong medalya sa palarong pambansa at kinilala bilang Most Valuable Player. Samantala, si Divine Adili, isang student-athlete mula sa Nigeria, ay itinuturing ding isa sa mga may malaking potensyal para sa hinaharap ng programa. Naglabas ng pahayag ang Ateneo de Manila University upang ipaabot ang pakikiramay sa mga pamilya at mahal sa buhay ng dalawang atleta. Patuloy rin umanong magbibigay ng suporta ang universidad sa mga naapektuhan ng insidente. Bumuo rin ng panel ang Philippine Sports Commission upang makatulong sa pagsusuri ng mga detalye ng pangyayari at sa pagrepaso ng mga umiiral na patakaran para sa kaligtasan ng mga atleta. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy ding dumarating ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa mga kaklase, alumni, coaches at supporters. Para sa marami, sina Baterbonia at Adili ay hindi lamang mahuhusay na manlalaro kundi mga kaibigang nagbigay ng inspirasyon sa kanilang komunidad. Patuloy ngayong hinihintay ng publiko ang resulta ng investigasyon upang mabigyang linaw ang lahat ng detalye ng pangyayari at matukoy kung ano-anong aral ang maaring makuha upang higit pang mapalakas ang kaligtasan ng mga atleta sa hinaharap.